Karamihan sa mga kwento ay nagsisimula sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Ginulat niya ako. Ginulat niya ako gamit ang bakal na batuta. Umikot ang mundo ko nang bumagsak ako sa likod. Ang ulo ko'y tumama sa basang kalsada. Pumutok ang ilaw ng poste sa itaas namin, parang mga bituin sa mata ko habang lumabo ang paningin ko. Napangiwi ako sa sakit na dumaloy sa aking gulugod at napakagat sa dila. May bigat na dumagan sa dibdib ko. Habang hinihingal, tumingin ako sa lalaking nakatayo sa ibabaw ko. Wala na ang lahat ng akala kong alam ko tungkol sa kanya. Ang putik sa bota niya ay dumumihan ang blouse ko at may patak ng dugo sa batutang nakapatong sa kanyang balikat. Dugo ko ba iyon? Tanong ko sa isip ko. Umalis siya sa ibabaw ko at naglakad papunta sa likod ng kanyang kotse. Pilit kong itinukod ang siko ko para makaupo at tiningnan ang mga binti ko, namamaga pero walang sugat. Ibig sabihin, hindi sa akin ang dugong nasa batuta. At doon ko iyon nakita. May kamay na duguan at walang buhay na nakalawit mula sa trunk ng kotse. Mabilis niya itong itinulak pabalik sa loob bago muling humarap sa akin. May hawak na duct tape at isang malungkot na ngiti. Hindi ko ito planado, sabi niya. Nagkataon lang na ikaw ang malas. Ang sakit, ang lamig ng gabi, naglaho lahat. Naiwan na lang sa akin ang isang malinaw na konklusyon, mamamatay ako ngayong gabi. Pasensya na, ang tanging nasabi ko. At totoo, sinadya kong sabihin iyon. 5 araw bago niyon Lunes ng umaga, dumating ako sa orientation ng mga first year eksaktong 5 minuto bago magsimula. Ang mga punong may dahong ginto ng taglagas ay nagbibigay buhay sa berdeng damuhan ng akademikong quadrangle. May ilan ng estudyanteng nagtipon, pero tumagal pa ng 10 minuto bago magsimula ang orientation, at 20 pa bago dumating ang karamihan. Umabot ba ako? Hinga ni Bianca Brooks habang tumatakbo palapit. Ngumiti ako at iniabot sa kanya ang mga flyer na ipinapamigay. Puro pagsasalita lang. Malapit na silang matapos sa mga patakaran ng campus. Buti naman. May tour pagkatapos nito. Ayos. Isinuot niya ang kanyang salamin sa araw at mumiti ako. Natawa siya at bahagyang itinulak ako sa balikat. Uy, huwag kang manghusga, sabi niya. Hindi lahat kasing perpekto ni Lucy Starling. May pre-orientation party kagabi. Kahit halatang bagong gising, nakatsinelas at suot ang puffer jacket na bihira niyang isuot, mukhang di pa rin matitinag si Bianca. Perpekto ang makeup at ang buhok niyang blonde na may lilang dulo ay nakatirintas ng mataas, walang kala. Huwag mong kalimutang uminom ng maraming tubig ngayon, sabi ko. Opo, mommy, biro niya. Uminog ang ulo ng orientation head at nagsalita ng malakas. Tapos na ang parte ko, kaya ipapasa ko na sa mas masiglang mga kamay. Paki-welcome natin ang mga kinatawa ng student body. 6 na upperclassmen ang umakyat sa entablado. Biglang nagbago ang hangin sa paligid, parang may dumaloy na enerhiya sa karamihan. Ayan siya, bulong ni Bianca, ang dahilan kung bakit kalahati ng mga babae rito ay nag-enroll dito. Tumingin ako sa platform. 3 sa 6 ang lalaki, isa matangkad, isa may salamin at ang isa ay may pintura pa sa damit. Alin dyan, tanong ko. Obvious ba? Nakipagkamay ang orientation head sa matangkad na estudyante bago ito humarap sa amin. Welcome, first years, bati niya. Hindi niya kailangang sumigaw, malinaw at buo ang boses na tumawid sa buong quadrangle. Siya iyon, bulong ni Bianca. Tiningnan kong muli ang lalaki. Buhok na kulay buhangin, mabait na mga mata. Matangkad, malinis manamit, may tikas ng isang atleta. Pero ang pinakakahanga-hanga sa kanya ay ang ngiti, yung ngiting parang kakilala ka na niya matagal na. Ako si Jace Lloyd, ang inyong student body president, pagpapakilala niya. Kasama ko rito sina Cindy, Heather, Anna, Henry at Wicos. Kung may kailangan o tanong kayo, handa kaming tumulong. Palakpakan. Karamihan sa mga babae nakatitig kay Jace. Ngunit biglang nagbago ang tono niya. Bago tayo mag-tour, may nais muna akong sabihin, Anya. Ang New Hall University ay ipinagmamalaki ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Tahimik ang lahat. Alam kong karamihan sa inyo ay narinig na ang mga balita. Sa loob ng 2 taon, higit 40 katao ang nawalang parang bula sa lungsod na ito. Bata, matanda, lalaki, babae, walang pattern. Baka may kakilala pa kayong isa sa kanila.
Lumamig ang hangin. Nang tumingin ako kay Bianca, nakatulala siya, walang kibo. 3 buwan na mula nang mawala si Charlie White. Mabigat ang kalapati kong pendant sa lig ko. Wala pa ni isang estudyante ng BFA ang nawawala, sabi ni Jace, pero manatili tayong mapagbantay. Huwag maglakad ng mag-isa sa gabi at siguraduhing nasa loob na ng dorm bago magnegatibo 1-0. Chisle, bulong ni Bianca. Hindi naman gabi na wala si Charlie. Wala nang pinipili ang halimaw na iyon. Hinagod ko ang likod niya. Hindi pa sigurado kung killer nga. Wala pang nakitang katawan. Alam ko, madiin niyang sabi. Alam kong patay na siya. Hindi aalis si Charlie nang walang wallet at cellphone. Tumingin ako sa aking sapatos. Ipinagdarasal ko pa rin na ligtas siya, mahina kong sabi. At totoo iyon. Matapos ang orientation, sinamahan kami ng mga rep sa campus tour. Ang mga gusali parang sa lumang kastilyo, may ivy sa mga pader at malalaking punong roble na nagbibigay lilim. Pakiramdam ko ay nasa ibang panahon ako. Pagkatapos ng tour, nagtipon kaming muli sa Student Union Hall. Sasapakin ko ang susunod na babae na tatangkang lumapit sa kanya, reklamo ni Bianca. Akala nila may chance sila? Presidente, athlete, gwapo, kompleto na. Captain din pala siya ng baseball team, tanong ko. Si Jace the Ace. Grabe daw ang pitch niya. Tahimik ang lahat nang muli siyang nagsalita. Bago ko kayo paalisin, sabi ni Jace, nais ko lang batiin ang isa sa mga bagong estudyante. Si Lucy Starling ba ay narito? Nanigas ako sa kinatatayuan. Ako? Lucy, ikaw yun. Go, utos ni Bianca. Namula ako habang umaakyat sa entablado. Muntik na akong madapa pero hinawakan niya ang balikat ko. Ingat, biro niya, sabay ngiti. Salamat po, utal kong sagot. Maligayang kaarawan, Lucy, Anya, iniaabot ang tsokolate na may pulang laso. Sa ICEE, pinahahalagahan namin ang bawat isa sa inyo. Maraming salamat po, halos pasigaw kong sagot. Palakpakan ang buong hall. Pagbalik ko kay Bianca, hindi mo man lang sinabi na birthday mo ngayon, singhal niya. 5 taon mo na kong kilala, sagot kong natatawa. Ang swerte mo talaga. Disyembre pa birthday ko. Habang tinitingnan ko ang tsokolate, mainit ang pakiramdam ko sa dibdib. Magiging iba ang taon na to, sabi ko sa sarili. Wala nang mga chismis. Wala nang high school drama. Habang naglalakad kami pa uwi, maghihintay ako sa Sabado. Orientation party sa downtown high-rise, masiglang sabi ni Bianca. Tugon ko. Pero napahinto ako. Bianca, mauna ka na. Gusto kong magparehistro para sa library card. CJ, nerd. Ingat. Umiti ako. Pumasok ako sa malaki at tahimik na aklatan. Ang amoy ng papel at tinta ay parang yakap. Habang lumalapit ako sa front desk, kailangan mo ng tulong, tanong ng isang malalim na boses sa likod ko. Halos mapatalon ako. Isang lalaki ang nakatayo ng masyadong malapit. Maputla, may tatoo sa mga braso, at may mga matang bughaw na parang nagielo. Hindi mo ako kilala, maihalong biro sa tono niya. Tinitigan ko siya. Lucas White. Ngumiti siya. At ikaw si Lucy Starling. Ang tagal nating hindi nagkita. Nagbalik lahat ng alaala, ang pagkabata, ang mga araw sa lumang baryo. Pasensya na, sabi ko. Tungkol kay Charlie, bahagya siyang tumango, malamig ang tingin. Si Charlie at ikaw, magkabarkada noon, di ba? Hindi ba kayo nag-date? Hindi, mabilis kong sagot. Si Bianca yon. Tahimik siya. Palaging ikaw ang binabanggit niya. Magkaibigan lang kami, sabi ko, pero namula ako. Matagal kaming nagkatitigan. Hanggang siya ang unang umiwas. Nursing ka pala, sabi niya. Para matulungan ko ang pamilya ko. Hindi ka talaga nagbago, Anya. Mahal mo pa rin ang lahat, kahit ligaw na aso siguro. Natawa ako, kahit di ko alam kung bakit iyon nakakatawa. Pero napansin kong wala na ang ibang tao sa library. Kami na lang dalawa. Diyan ka nakatira sa dorm, tanong niya. Hindi. Sa bahay pa. Mag-ingat ka. Delikado maglakad mag-isa.
Salamat. Nagpaalam ako't lumabas, nagmamadaling bumalik sa hall kung saan ko naiwan ang bag madilim na walang tao. Kinuha ko ang bag ko, pero may piraso ng papel na nalaglag mula rito. Tahimik, pero parang may nakamasid. Pinulot ko ang papel at binasa. Ang mga letra ay sulat kamay, nanginginig ang tinta sa gilid. Lucy. Mahal kong Lucy. Hindi mo ba naaalala kung paano mo pinatay si Charlie White? Nanigas ako. Sino ang sumulat nito?